Isang ikatlong aircraft carrier ng US ang pumasok sa Mediterranean Sea at papalapit sa Iran. Ibig sabihin 3 carrier groups na ngayon ang Estados Unidos sa paligid ng Middle East. Mas maraming barko, mas maraming eroplano at mas malaking presyon laban sa Iran. Noong March 8, 2026, iniulat ng The Jerusalem Post na ipinadala ng Estados Unidos ang USS George H.W. Bush papunta sa Mediterranean Sea. Pagdating doon, sasama ito sa 2 aircraft carrier ng US na malapit na sa Iran. Ang mga ito ay ang USS Abraham Lincoln at ang USS Gerald R. Ford. Pero bago natin ipagpatuloy, i-like naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang USS George H.W. Bush at ang USS Abraham Lincoln ay parehong kabilang sa Nimitz-class supercarriers ng US Navy. Ang mga barkong ito ay parang lumulutang na airbase sa dagat, kaya nilang magdala ng maraming fighter jets at iba pang aircraft. Habang papalapit ang bagong carrier, ang USS Gerald R. Ford ay nasa Red Sea na matapos dumaan sa Suez Canal. Ayon sa mga ulat, nakaantabay ang barkong ito kung sakaling sumali sa digmaan ng Houthi forces sa Yemen sa panig ng Iran. Samantala, patuloy na nagpapalipad ang USS Abraham Lincoln ng mga fighter jet at bomber papunta sa Iran. Ang mga eroplanong ito ay nagsasagawa ng sunod-sunod na pag-atake sa mga target sa lupa. Unti-unti nitong pinapahina ang kakayahan ng Iran na lumaban. Balikan naman natin ang USS George H.W. Bush. Ipinadala ang carrier na ito matapos makumpleto ang isang serye ng pagsasanay bago ang deployment. Ang mga pagsasanay na ito ang naghanda sa barko at sa buong strike group nito para sa aktwal na operasyon. Ayon sa USNI News, natapos ng carrier group ang tinatawag na Composite Unit Training. Isa itong mahalagang training na kailangang maipasa ng lahat ng carrier strike groups bago sila payagang sumali sa tunay na misyon. Sa madaling salita, tapos na ang kanilang paghahanda. Handa na ang barko para sa operasyon. Kinumpirma ito ng US Fleet Forces sa isang maikling pahayag. Ayon sa kanila, paulit-ulit na ipinakita ng GHWB Carrier Strike Group ang mabilis at eksaktong paglulunsad at paglapag ng kanilang mga aircraft. Tumagal ng 28 days ang training na ito. Sa panahong iyon, ang mga eroplano mula sa carrier ay nagsagawa ng 1,586 combat flights. Nagkaroon din ng 693 landings sa araw at 682 landings sa gabi. Ipinapakita nito kung gaano kahusay ang coordination ng crew at ng kanilang air wing. Ayon kay Captain Robert Bibo, ang commanding officer ng carrier group, kailangan nilang tiyakin na handa sila anumang oras. Handa para sa air superiority, strike missions at electronic warfare. Handa rin itong magpakita ng presensya ng militar kung kinakailangan. Bukod sa mga eroplanong dala nito, malakas din ang mismong sistema ng barko. Mayroon itong modernong electronic systems mula sa Lockheed Martin. Ang mga sistemang ito ang tumutulong sa barko na makita ang mga banta at makipag-ugnayan sa ibang puwersa ng Amerika sa dagat at sa ere. Sa madaling salita, ang pagdating ng USS George H.W. Bush ay hindi lamang dagdag na barko. Ito ay dagdag na lakas, dagdag na kakayahan sa pagmamanman, at dagdag na presyon laban sa Iran. Pagdating sa armas, hindi rin basta-basta ang USS George H.W. Bush. Mayroon itong Raytheon GMLS Mark 29 missile launchers. Kaya nitong maglunsad ng NATO Sea Sparrow o Evolved Sea Sparrow missiles para sa depensa laban sa mga pag-atake mula sa ere. Mayroon din itong 2 MK-49 guided missile launch systems. Bukod pa rito, may 4 na 20mm Phalanx close-in weapon systems ang barko. Ang mga sistemang ito ang nagsisilbing huling depensa laban sa mga paparating na missile o drone. Kayang magpaputok ng Phalanx ng maikling burst sa bilis na 4,500 rounds bawat minuto. Dahil dito, kaya nitong pabagsakin ng mga banta bago pa makalapit sa barko. Malakas ang armas ng carrier. Ngunit hindi iyon ang pinakadapat ikabahala ng Iran. Ang tunay na lakas ng barkong ito ay ang mga eroplano na dala nito. Ayon sa naval technology, ang USS George H.W. Bush ay karaniwang may dalang hanggang 56 aircraft at humigit kumulang 15 helicopters. Hindi ito nagdadala ng F-35 fighter jets dahil ang mga iyon ay nasa USS Abraham Lincoln. Ang F-35 ang ginagamit ng Estados Unidos para sa stealth missions, lalo na kapag kailangang sirain ang natitirang depensa ng kalaban sa ere.
Ang dala naman ng USS George H.W. Bush ay ibang uri ng lakas. Meron itong mga 4th generation F-18 fighter jets. Meron din itong Grumman EA-6B Prowler aircraft para sa electronic warfare. Bukod pa rito may Grumman E-2C Hawkeye aircraft na nagsisilbing command at monitoring aircraft sa ere. Isa pang mahalagang kakayahan ng carrier ay ang bilis ng paglulunsad ng eroplano. Kaya nitong magpalipad ng isang aircraft bawat 20 seconds. Ibig sabihin sa loob lamang ng ilang minuto ay maaaring mapuno ng mga eroplano ang langit mula sa carrier kung kinakailangan. Sa madaling salita, may isa na namang malakas na puwersa ng Amerika na papalapit sa Iran. Ayon kay US President Donald Trump, sa loob lamang ng 3 days ng airstrike sa operasyon na tinawag na Operation Epic Fury, nakasira ang Estados Unidos ng 42 Iranian ships. Bukod dito, napinsala rin ang malaking bahagi ng Iranian Air Force at ilang command centers ng kanilang militar. Hindi ibig sabihin nito na hindi gagamitin ang carrier para sa mga pag-atake sa loob ng Iran. Ngunit malinaw na hindi ito ipinadala para gawin ang mga gawain na kaya na ng dalawang carrier na nauna nang dumating sa lugar. Kaya ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit papalapit ang USS George H.W. Bush? Isa sa pinakamahalagang dahilan ay ang Strait of Hormuz. Ito ang isa sa pinakamahalagang leverage ng Iran laban sa Estados Unidos. Kahit malaki na ang pinsala sa kanilang Navy, may kakayahan pa rin ng Iran na magpadala ng maliliit at mabilis na bangka at mga drone sa kipot na ito upang gambalain ang pandaigdigang shipping. Mahalaga ang Strait of Hormuz dahil isa ito sa pinakamahalagang ruta ng langis sa mundo. Ayon sa BBC, nagbanta ang Iran na susunugin ang anumang barkong dadaan sa kipot habang nagpapatuloy ang digmaan nito laban sa Estados Unidos at Israel. Malaki ang epekto nito dahil humigit kumulang 20% ng langis at gas na dinadala sa dagat sa buong mundo ang dumadaan sa kipot na ito. Kahit halos wasak na ang kanilang Navy, kaya pa rin ng Iran na magdulot ng problema sa lugar na ito gamit ang drones at fast boats. Ang Strait of Hormuz ay makitid lamang. May lapad itong mga 50 kilometers o humigit kumulang 31 miles sa pasukan at labasan nito. Dahil dito nagiging natural na choke point ang lugar kung saan madaling kontrolin o harangin ang mga barkong dumadaan. Dahil sa tensyon sa lugar, maraming barko ang tumigil sa pagdaan dito. Sa normal na sitwasyon, humigit kumulang 3,000 ships ang dumadaan sa Strait of Hormuz bawat buwan. Ngunit ngayon marami sa mga iyon ang napilitang huminto o maghintay habang patuloy na tumataas ang tensyon sa lugar. Ang paghinto ng mga barko sa Strait of Hormuz ay hindi maliit na problema. Katumbas ito ng bilyon-bilyong dolyar na kalakal na hindi makagalaw. Ayon sa BBC, noong 2025, humigit kumulang 20 million barrels ng langis bawat araw ang dumadaan sa kipot na ito. Sa kabuuan, umaabot iyon sa halos $600 billion na energy trade sa loob lamang ng isang taon. Alam ng Iran na hindi nito kayang talunin ang militar ng Estados Unidos sa direktang laban. Ngunit may isa pa itong paraan para makaganti. Maaari nitong saktan ang ekonomiya ng maraming bansa sa pamamagitan ng pagharang sa mahalagang rutang ito ng langis. Dito papasok ang papel ng USS George H.W. Bush. Ayon sa pagsusuri ni Max Afterburner, malaki ang posibilidad na gamitin ng super carrier bilang escort para sa mga commercial ships na gustong dumaan sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, ang pangunahing sandata ng Iran sa dagat ay ang mga maliliit at mabilis na attack boats. Ito ang mga bangkang mabilis kumilos at kayang maglunsad ng mga drone kapag lumalapit sa target. Ngunit ayon kay Afterburner, kapag ang mga bangkang ito ay napalapit sa isang aircraft carrier, mabilis silang masisira dahil sa lakas ng depensa ng mga barkong ito. Sa madaling salita, kung maglunsad ng drone attack ang mga bangkang iyon, handa ang mga carrier na pigilan at wasakin ang mga banta bago pa ito makalapit. Dahil dito, ang pagdating ng ikatlong carrier ay nagbibigay sa Estados Unidos ng bagong kakayahan. Maaari nitong protektahan ng mga barkong pangkalakal laban sa mga drone at maliliit na bangka ng Iran habang dumadaan ang mga ito sa kipot. Ipinaliwanag ito ni Afterburner. Dahil may ikatlong carrier strike group na sa lugar, maaari ng samahan ng US Navy ang mga commercial ships habang dumadaan sa Strait of Hormuz. Sa ganitong paraan, maaaring protektahan ang mga barko laban sa mga drone at iba pang banta mula sa mga puwersa ng Iran sa dagat. Sa ganitong setup, maaaring hatiin ng Estados Unidos ang gawain ng kanilang mga carrier. Dalawa sa mga carrier ang maaaring magpatuloy sa mga pag-atake sa loob ng Iran.
Samantala, ang isa naman ay tututok sa pagprotekta sa Strait of Hormuz upang makagalaw muli ang mga barkong pangkalakal. Isa itong matalinong hakbang para sa Estados Unidos. Sa mga nakaraang araw, tumaas ang presyo ng langis dahil sa tensyon sa Strait of Hormuz. Dahil dito, bumaba rin ang stock market sa ilang bansa. Kung muling mabubuksan ng kipot, may posibilidad na bumaba muli ang presyo ng langis. Ayon sa ulat ng BBC noong March 9, maaaring bumaba ang presyo sa ibaba ng $100 hanggang $120 bawat barel. Sa madaling salita, para itong diplomasya na sinusuportahan ng lakas militar. Habang pinoprotektahan ng Amerika ang rutang dinadaanan ng langis, maaari rin nitong ipagpatuloy ang kampanya laban sa Iran nang hindi gaanong naaapektuhan ang pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ngunit hindi lang iyon ang kayang gawin ng USS George H.W. Bush. Ang pagdating ng carrier na ito ay lalo pang nagpapalakas sa pinakamalaking deployment ng air power ng Estados Unidos sa Middle East mula pa noong Iraq War noong 2003. Ayon kay Afterburner, ang tatlong aircraft carriers na ito kasama ang daan-daang fighter jets at bombers ng US Air Force sa lugar ay bumubuo ng napakalakas na puwersa para sa pag-atake. Kaya nitong magsagawa ng tuloy-tuloy na pag-atake laban sa mga missile site, command bunker at natitirang puwersa ng Iran sa dagat. Para sa Iran, hindi ito magandang balita. Ipinapakita ng pagdating ng ikatlong carrier na kaya ng Estados Unidos na magdala ng parang bagong base militar kahit sa gitna ng dagat. Bahagi ng plano ng Iran ang pag-atake sa mga base ng Amerika sa Gulf region. Ngunit ibang sitwasyon kapag aircraft carrier ang kalaban. Ang mga aircraft carrier ay parang mga gumagalaw na base militar. May sarili silang depensa at kaya nilang patuloy na gumalaw sa dagat. Dahil dito, mas mahirap para sa Iran na tamaan o sirain ang mga ito kumpara sa mga base na nasa lupa. Sa madaling salita, ang pagdating ng ikatlong aircraft carrier ay nagdadagdag ng isa pang gumagalaw na base ng Amerika na kayang maglunsad ng maraming airstrikes laban sa Iran. Balikan natin ang sinabi ni Max Afterburner tungkol sa tinatawag niyang overwhelming strike capacity. Sa totoo lang, ramdam na ito ng Iran ngayon. Noong March 6, iniulat ng The Times of Israel ang sinabi ng Chief of Staff ng Israel Defense Forces na si Lieutenant General Eyal Zamir. Ayon sa kanya, ang sunod-sunod na pag-atake ng Israel at Estados Unidos ay nakasira na ng humigit kumulang 80% ng air defenses ng Iran at 60% ng kanilang missile launchers. Ayon kay Zamir, ang sunod-sunod na airstrikes laban sa Iran ay nakasira na ng halos 80% ng air defense systems ng bansa. Bukod pa rito, tinatayang 60% ng missile launchers ng Iran ang nawasak na rin. Hindi pa raw tuluyang nawawala ang banta. Ngunit malinaw na malaki na ang ibinagsak ng kakayahan ng Iran na lumaban. Makikita ito sa paghina ng kakayahan ng Iran na gumanti sa mga pag-atake. Sa unang araw ng digmaan, sinubukan ng Iran na magpakita ng lakas sa pamamagitan ng paglunsad ng mga drone at missile. Ngunit habang tumatagal ang labanan, mabilis na bumaba ang bilang ng mga pag-ataking ito. Ayon kay Admiral Brad Cooper, na namumuno sa puwersa ng Estados Unidos sa Middle East, ang paglulunsad ng drone ng Iran ay bumaba ng 83% pagsapit ng March 5 kumpara sa unang araw ng digmaan. Mas malaki pa ang ibinaba ng kanilang ballistic missile launches. Bumagsak ito ng 90%. Ang mga numerong ito ay sumusuporta sa sinabi ni Zamir na unti-unting sinisira ng Estados Unidos at Israel ang kakayahan ng Iran na lumaban. Bukod sa mga missile launcher at depensa sa ere, marami ring command centers ng Iran ang nawasak. Ang mga sentrong ito ang nagbibigay ng utos at koordinasyon sa kanilang militar. Kapag nawala ang mga ito, mas mahirap para sa Iran na mag-organisa ng depensa o maglunsad ng bagong pag-atake. Sa ganitong kalagayan, malaki na ang ibinagsak ng kakayahan ng Iran na lumaban bilang isang organisadong puwersang militar. Kung iisipin ng Iran kung paano pa maaaring lumala ang sitwasyon nito, isang malinaw na sagot ang pagdating ng USS George H.W. Bush. Hindi lamang nito pinapahina ang kakayahan ng Iran sa Strait of Hormuz. Ayon kay Afterburner, ang pagdating ng carrier na ito ay senyales na handa na ang Estados Unidos na itaas pa ang antas ng operasyon nito. Sinabi niya na papasok na ngayon ng US sa Phase 2 ng plano nito laban sa Iran matapos ang unang linggo ng digmaan na nagdulot na ng matinding pinsala sa bansa. Sa pagkakaroon ng ikatlong carrier, naghahanda ang Estados Unidos para sa mas mahabang kampanya. Nagbibigay ito sa kanila ng kakayahang magpalitan ng mga barko at puwersa upang manatiling handa ang kanilang mga piloto at eroplano.
Sa ganitong setup, maaaring tuloy-tuloy ang paglulunsad ng mga wave ng fighter jets laban sa mga target sa Iran. Mahalaga ito lalo na't mahigit 3,000 targets na ang tinamaan sa digmaan. Ipinapakita ng numerong ito kung gaano kalawak ang kampanya. Ang pagdating ng USS George H.W. Bush ay malinaw na mensahe sa Iran na walang pahinga ang mga pag-atake, habang ang dalawang carrier ay maaaring tumutok sa strike missions at sa seguridad ng Strait of Hormuz, ang isa naman ay maaaring pansamantalang umatras upang maghanda muli. Kapag handa na ulit ang carrier na iyon, babalik ito sa operasyon at maaaring palitan ng isa pang barko. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy ang presyon ng Estados Unidos. Nauna nang sinabi ni President Donald Trump na inaasahan niyang tatagal ang digmaan sa Iran ng 4 hanggang 5 weeks at posibleng mas mahaba pa. Ang pagdagdag ng isa pang super carrier ay paraan ng Estados Unidos upang mapanatili ang parehong lakas ng pag-atake sa mas mahabang panahon. Ngunit may isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan. Ang USS George H.W. Bush ay hindi nagdadala ng F-35 stealth fighters. Karamihan sa mga fighter jets nito ay F-18. Karaniwan magiging delikado ang pagpapadala ng ganitong mga eroplano kung hindi kontrolado ng Estados Unidos ang himpapawid ng kalaban. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, napakaliit na ng panganib. Ayon sa ilang analyst, hindi lamang air superiority ang hawak ng Estados Unidos sa himpapawid ng Iran. Halos ganap na nitong kontrolado ang langit sa lugar na iyon. Sa madaling salita, malaya nang makakalipad ang mga fighter jets ng US at makakapagbomba ng mga target ng halos walang pumipigil. Ang tanging alalahanin ng Amerika ngayon ay ang ilang bahagi ng depensa ng Iran sa ere na maaring aktibo pa. Ngunit malamang na ang mga sistemang ito ay nawalan na ng koneksyon sa kanilang mga command center na ilang araw nang binobomba ng Estados Unidos at Israel. Hanggat nananatili ang mga eroplano sa taas na lampas sa abot ng heavy machine guns, maaari nilang ipagpatuloy ang pag-atake ng tuloy-tuloy. Dagdag pa niya, malinaw na hawak na ng US ang kontrol sa Iran dahil dito naging makatuwiran ang pagdating ng USS George H.W. Bush. Ang mga iyon ang ginagamit upang sirain ang natitirang depensa ng Iran. Kapag natapos na yon ang mga eroplano mula sa bagong carrier, lalo na ang F-18 fighters, ang maaaring magsagawa ng mas maraming pag-atake. Una, ang stealth aircraft ang sisira sa depensa ng kalaban. Pagkatapos susunod ang mas maraming eroplano upang magsagawa ng tuloy-tuloy na pag-atake. Sa ngayon, mahigit 3,000 strikes na ang naisagawa ng Estados Unidos laban sa mga target sa Iran. At ayon kay Max Afterburner, ang pagdating ng USS George H.W. Bush ay maaaring magpataas pa ng bilang na yon. Ayon sa kanya, malamang na madoble o matriple pa ang bilang ng strikes sa loob ng susunod na linggo. Ibig sabihin, mas lalakas pa ang presyon sa pamahalaan ng Iran. Habang nangyayari ang lahat ng ito, tila nahihirapan ang pamahalaan ng Iran na maayos na harapin ang sitwasyon. May mga palatandaan ng hindi pagkakasundo sa loob ng kanilang pamunuan. Noong March 8, iniulat ng Al Jazeera na ang Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian ay naglabas ng paghingi ng paumanhin sa mga karatig na bansa sa Gulf matapos silang tamaan ng mga pag-atake bilang tugon sa Operation Epic Fury. Ngunit ilang oras lamang matapos ang pahayag na yon, tila nagbago muli ang sitwasyon. Muling nagsagawa ang Iran ng mga pag-atake sa mga target sa Kuwait, Bahrain at United Arab Emirates, bukod pa sa iba pang lugar. Dahil dito nagmumukhang hindi malinaw ang direksyon ng mga desisyon ng pamahalaan ng Iran. Sa gitna ng kaguluhan, may isa pang malaking pagbabago sa pamumuno ng bansa. Itinalaga bilang bagong Supreme Leader si Mojtaba Khamenei, ang ikalawang anak ng dating pinuno na si Ali Khamenei. Ipinapakita nito na patuloy na hinihingi ng pamahalaan ang buong katapatan sa rehimen, kahit na nagiging mas mahirap itong makamit habang lumalala ang sitwasyon sa bansa. Tinawag naman ni President Donald Trump ang appointment na ito na hindi katanggap-tanggap. Ipinapahiwatig nito na malamang na ipagpatuloy pa ng Estados Unidos ang matinding pag-atake laban sa Iran. Sa ganitong sitwasyon, mahirap isipin kung paano makakakilos ng malaya ang bagong pinuno ng Iran. Maaaring mapilitan siyang manatili sa mga bunker, lalo na tila naging target na rin ng digmaan ang mismong pamunuan ng bansa. Sa kasalukuyan, malinaw na magulo at mahina ang kalagayan ng pamahalaan ng Iran. Samantala, tila determinado ang Estados Unidos na ipagpatuloy ang operasyon nito. Ayon kay Trump, ang layunin niya ay unconditional surrender mula sa pamahalaan ng Iran.
Iniulat din ng Bloomberg na tila nawalan na ng interes ang US President na ibalik pa ang nuclear deal bilang paraan upang matapos ang krisis. Sa kanyang post noong March 6, sinabi ni Trump na kung babagsak ang kasalukuyang pamahalaan ng Iran at mapalitan ito ng isang leader na katanggap-tanggap sa Estados Unidos, tutulungan umano ng Amerika at ng mga kaalyado nito ang Iran na makabangon muli at palakasin ang ekonomiya nito. Sa ganitong konteksto, ang pagdating ng USS George H.W. Bush sa Mediterranean Sea ay isang malinaw na mensahe. Ipinapakita nito na hindi pa tapos ang kampanya ng Estados Unidos. Habang patuloy na pinapalakas ng Amerika ang presensya nito sa rehiyon, malinaw na maaring lalo pang tumindi ang mga pag-atake sa mga susunod na araw. Hanggat hindi nagbabago ang sitwasyon sa pamahalaan ng Iran, patuloy na gagamitin ng Estados Unidos ang mga fighter jets mula sa mga supercarrier na ito upang sirain ang natitirang kakayahan ng Iran sa digmaan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may isang leader sa mundo na masusing nakamasid sa bawat hakbang ng krisis na ito, ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin. At may isang mahalagang dahilan kung bakit lalo siyang nababahala sa direksyon ng mga pangyayari. May isang dahilan kung bakit mahalagang bantayan ng Russia ang nangyayari sa digmaan na ito. Matagal ng kaalyado ng Moscow ang Iran. Sa loob ng maraming taon, nagtulungan ang dalawang bansa sa militar, enerhiya at politika. Sa digmaan sa Ukraine, naging mahalagang partner ng Russia ang Iran. Nagbigay ang Iran ng mga drone na ginamit ng Russia sa mga pag-atake sa Ukraine. Dahil dito, mas naging malapit ang relasyon ng dalawang bansa. Ngunit ngayon nahaharap sa malaking problema ang Iran. Habang tumitindi ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel, tumataas din ang panganib na humina o bumagsak ang kasalukuyang pamahalaan ng Iran. Kung mangyari iyon, hindi lamang Iran ang maaapektuhan. Maaaring magbago ang sitwasyon sa buong Middle East. Para sa Russia, malaking problema yun. Kapag humina o bumagsak ang pamahalaan ng Iran, maaaring mawala sa Moscow ang isa sa pinakamahalaga nitong kaalyado sa lugar. Maaaring lumakas din ang impluwensya ng Estados Unidos sa Middle East. Ito ang dahilan kung bakit maingat na minamasdan ni Vladimir Putin ang bawat pangyayari sa krisis na ito. Sa ngayon, hindi pa direktang nakikialam ang Russia sa digmaan. Ngunit malinaw na hindi ito simpleng laban lamang sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa likod ng krisis na ito ay ang mas malaking laban para sa impluwensya sa Middle East. Habang tumitindi ang presyon sa Iran, patuloy ding pinapalakas ng Estados Unidos ang presensya nito sa dagat. Ang tatlong aircraft carrier na nasa paligid ng Iran ay nagpapakita kung gaano kalaki ang puwersang handang gamitin ng Amerika. Ang mga barkong ito ay hindi lamang simbolo ng lakas. Ang mga ito ay mga lumulutang na base na kayang magpalipad ng maraming eroplano at magsagawa ng tuloy-tuloy na pag-atake. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw ang mensahe ng Washington. Hindi titigil ang kampanya hanggat hindi nakakamit ang layunin nito laban sa Iran. At habang patuloy ang pagdating ng mga barko, eroplano at bagong puwersa sa lugar, lumalakas ang isang mahalagang tanong. Hanggang saan pa maaaring lumawak ang digmaan na ito? At kung magpapatuloy ang ganitong presyon, hanggang kailan kakayanin ng Iran na manatiling matatag? Ang sagot sa tanong na iyon ay maaaring magbago hindi lamang sa kapalaran ng Iran. Maaaring baguhin din nito ang sitwasyon sa buong Middle East sa mga susunod na taon. Sa ngayon, nananatiling mataas ang tensyon sa lugar. Habang patuloy na dumarating ang mga barko, eroplano at puwersa ng militar sa paligid ng Middle East, mas nagiging malinaw na hindi pa tapos ang krisis na ito. Ang bawat hakbang ng Estados Unidos, Iran at ng kanilang mga kaalyado ay maaaring magdala ng bagong pagbabago sa laban. At habang patuloy na nagmamasid ang ibang malalaking bansa, isang bagay ang malinaw. Ang mga susunod na araw ang maaaring magpasya kung lalawak pa ang digmaan o kung magsisimula na ang paghahanap ng paraan upang ito ay matapos. Habang lumalala ang krisis, mas maraming bansa ang napipilitang magpasya kung kanino sila papanig. Ang mga susunod na hakbang ng malalaking bansa ay maaaring magtakda kung saan papunta ang sitwasyon sa lugar na ito.